Ang gabi, kung kailan tinawag ako ng sarili kong anak na parang isang kasambahay lang sa sarili kong pamamahay, ang gabing iyon. Ang kahihiyan, ang hiya na idinulot noon sa akin. Muntik na akong mamatay, hindi dahil sa sigaw o sa pananakit, kundi dahil sa lamig. Ang lamig sa kanyang mga mata. Nagsimula ang lahat sa isang hapunan na hindi naman kinain. Inihanda ko ang paborito niya, ang nilagang manok at dumplings na laging nagpapangiti sa kanya noong bata pa siya. Inilatag ko ang pinakamaganda kong mantel, iyong binurdahan ko pa ng kamay noong dalaga pa siya. Naglagay ako ng sariwang bulaklak sa gitna ng mesa. Simple lang ang buhay ko, pero sa mga ganoong pagkakataon, gusto kong iparamdam sa kanya na espesyal siya, na mahalaga siya. Na kahit wala na ang kanyang ama, narito pa rin ako, ang nanay niya, na naghihintay sa kanya. Pero, pagdating nila, ng anak kong si Leia at ng asawa niyang si Carlo, parang hangin lang ako na dinaanan. Si Carlo, dumiretso sa silya ng yumaong asawa ko at binuksan ang telebisyon na parang siya ang hari ng bahay. Si Leia naman, umupo sa dulo ng upuan, parang diring-diri na tumagal pa. At doon niya sinabi ang mga salitang dumurog sa lahat ng natitira sa puso ko. Ma, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses niya, hindi na iyon ang boses ng anak ko. Iba na, malamig, matigas. Napagdesisyonan na namin ni Carlo. Masyadong malaki ang bahay na, to para sa'yo. At kailangan namin ng mas malaking lugar. Nakahanap na kami ng retirement community para sa'yo. Retirement community. Isang lugar para sa mga matatandang iniiwan. Isang lugar kung saan itatapon mo ang mga magulang na naging pabigat na. Sa isang iglap, lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagod, lahat ng puyat, para sa kanya, nawalan ng halaga, para akong isang lumang damit na isinuksok na lang sa isang kahon dahil hindi na uso, dahil nakakasikip na. Ang hiya, ang kahihiyan, na marinig iyon mula sa sarili mong anak, sa harap pa ng lalaking iyon na walang ginawa kundi maliitin ako, walang kapantay. Iyon ang tinatawag nilang walang utang na loob. Isang anak na kinalimutan na kung sino ang nagluwal sa kanya sa mundong ito. Sa loob ng 45 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Noong nabubuhay pa ang asawa ko, at lalo na noong nawala na siya, nagtrabaho ako sa gabi, naglilinis ng mga opisina habang tulog ang lahat. Nagbenta ako ng homemade cupcakes tuwing weekend. Nagtahi ako ng mga damit para lang madagdagan ang aming kita. Tiniis ko ang pagod, ang sakit ng likod, ang antok, lahat para lang mapag-aral ko si Leia sa magandang eskwelahan, para maibigay ko sa kanya ang buhay na hindi ko naranasan. Ako ang nagbayad para sa engrandeng kasal nila ni Carlo. Ako ang nagbigay ng paunang bayad para sa unang kotse nila. Ginawa ko ang lahat, hindi dahil mayaman ako, kundi dahil iyon ang ginagawa ng isang ina. Isang ina na walang ibang hangad, kundi ang kaligayahan ng kanyang anak. Pero para sa kanila, isa lang akong ingay sa paligid. Isang anino sa bahay na paminsan-minsan lang nila binibisita kapag may kailangan. Isa lang akong matandang babae na walang pakialam sila kung kumain na ba, kung maayos ba ang pakiramdam, kung nag-iisa ba ako sa gabi. Hanggang sa dumating ang araw na napagdesisyonan nilang tuluyan na akong walang silbi. Nang gabing iyon, pagka ang mga sumunod na araw ay parang isang mabagal na paglalakbay sa impyerno. Ang bawat paggising ay isang pasakit dahil alam kong sa pagmulat ng aking mga mata, haharapin ko na naman ang katotohanang ang sarili kong tahanan ay hindi na para sa akin. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto sa umaga ay nagdudulot ng kaba sa aking dibdib dahil alam kong sila na iyon, ang anak ko at ang kanyang asawa, na darating hindi para kumustahin ako, kundi para itulak ako palabas ng mas mabilis. Hindi nga ako nagkamali. Isang umaga, walang anumang pasabi, pumasok si Carlo na may kasamang isang lalaking naka-Amerikana. Ang lalaki ay mukhang walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay lumilibot sa aking bahay na parang sinusuri ang isang bagay na ibebenta,
hindi isang tahanan na puno ng alaala. Ipinakilala siya ni Carlo bilang isang real estate appraiser, isang tagasuri ng halaga ng bahay. Pakiramdam ko ay hinubaran ako sa sarili kong pamamahay. Bawat sulok ay kanyang pinupuna. Bawat metro ay kanyang sinusukat. Habang ako ay nakatayo sa isang tabi, parang isang multo na hindi nakikita, naririnig ko ang kanilang mga bulungan. Luma na ang mga tubo, sabi ng lalaki, habang tumatango-tango si Carlo na may kasamang ngisi. At itong mga tiles sa kusina, makaluma na. Kailangang palitan lahat. Ang mga tiles na iyon. Ang asawa ko mismo ang nagkabit noon, gamit ang sarili niyang mga kamay. Noong 10 taong gulang pa lamang si Lea, bawat piraso ay katumbas ng oras ng pagod, ng pagmamahal, at ng pangarap para sa aming kinabukasan. Pero para sa kanila, isa na lamang itong hadlang, isang sagabal sa bago nilang buhay. Si Lea, ang anak ko, ay nandoon din, nakatayo sa tabi ni Carlo, tumatango sa bawat mapanirang komento tungkol sa aming tahanan. Wala akong nakitang bahid ng pagtutol sa kanyang mukha. Tanging pagsang-ayon lang, para bang ang mga alaalang binuo namin sa loob ng mga pader na iyon ay wala na ring halaga sa kanya. Ang kahihiyan ay umabot sa sukdulan ng isang hapon, umuwi si Lea na may dalang mga makukulay na papel, mga brochure, mga polyeto para sa retirement community na kanilang pinili para sa akin. "Tingnan mo, ma," sabi niya sa isang boses na pilit pinatatmis, na ginagamit niya kapag may gusto siyang ipilit sa akin. May magagandang hardin daw dito at may bingo sila tuwing Martes. Bingo? Iyon ba ang tingin nila sa akin? Isang matandang walang ibang gagawin kundi maghintay sa bingo at sa paglubog ng araw? At saka, dagdag pa niya, may nurse na naka-duty 24 oras. Magiging mas ligtas ka doon. Mas ligtas. 30 taon akong nanirahan sa bahay na ito nang walang anumang problema. Kilala ko ang lahat ng aking mga kapitbahay. Mayroon akong mga sariling gawain, mga halaman, mga alaala, pero para kay Lea, walang halaga ang lahat ng iyon. Ang mahalaga lang ay maalis ako sa kanilang daraanan. Ang mahalaga lang ay makuha nila ang gusto nila. At ang pinakamasakit sa lahat, ang araw na dumating sila kasama ang isang abogado. Pumasok si Carlo sa aking sala na parabang pag-aari na niya ito. Kasunod niya si Lea at isang lalaking formal na nagpakilala bilang kanilang legal na tagapayo. May hawak silang isang makapal na folder ng mga dokumento. Aling Marina, simula ng abogado, inihanda na po namin ang lahat ng papeles para sa paglilipat ng pag-aari. Kailangan na lang po namin ang inyong pirma. Paglilipat? Nalito ako. Akala ko ba ibebenta nila ang bahay? Tumingin ako kay Lea, pero umiwas siya ng tingin. Doon nagsalita si Carlo, mayabang at kampante. Nagdesisyon kami ni Lea na kami na lang ang titira dito. Mas maganda raw na manatili sa pamilya ang mga ari-arian. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi lang pala nila ako gustong paalisin. Gusto nilang kunin. Gusto nilang angkinin ang bahay ko. Ang pamana na pinaghirapan namin ng asawa ko. Ito ay isang pagnanakaw na binalot sa kunwaring pag-aalala ng isang anak. Hindi ako pipirma ng kahit ano, sabi ko. At nagulat ako sa sarili kong lakas. Sa unang pagkakataon, nakahanap ako ng tinig. Biglang tumayo si Carlo at ang peking ngiti sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng isang bagsik na matagal na niyang itinatago noong nabubuhay pa ang asawa ko. "Ginang," sabi niya, puno ng pagbabanta. "Wala ka na sa kondisyon para gumawa ng mga desisyon. Si Lea ang nag-iisa mong tagapagmana at ginagawa lang niya kung ano ang para sa ikabubuti mo. Ito ang bahay ko," sigaw ko. "At hindi ako aalis." "Ma, wag mo nang pahirapin ang lahat," bulong ni Lea. Sa wakas ay nagpakita ng kaunting pagkabalisa. "Alam mo namang hindi mo na kayang manirahang mag-isa. Noong nakaraang linggo, nakalimutan mong patayin ang kalan. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Hindi ko kailanman nakalimutang patayin ang kalan." Ngunit ngumiti si Carlo na parang nakahanap siya ng perpektong dahilan.
Sige na, Leia. Hindi na maganda ang lagay ng nanay mo. Delikadong iwan siyang mag-isa. Doon na sumingit ang abogado. Ginang, kung hindi po kayo pipirma ng kusa, baka mapilitan po kaming gumamit ng ibang legal na paraan. Halimbawa, isang mental incapacity proceeding. Gumuho ang mundo ko, ang sarili kong anak. Handang ipadeklarang wala akong kakayahang mag-isip para lang manakaw ang bahay ko. Ang lalaking tinanggap ko bilang manugang ay pinagbabantaan ako sa sarili kong sala at ako, isang 69 anyos na babae, ay tuluyang nag-iisa laban sa kanila. Bigyan ninyo ako ng panahon. Bulong ko, talunan. May 1 linggo ka. Malamig na sagot ni Carlo. Pagkatapos noon, gagawin na namin ang kailangan naming gawin. Nang umalis sila, bumagsak ako sa silya ng asawa ko at umiyak. Umiyak ako tulad ng hindi ko pa nagawa mula noong libing niya. Umiyak ako para sa anak na nawala sa akin, para sa tahanang kinukuha nila, para sa buhay na gumuho sa paligid ko. Ang 1 linggong palugit na ibinigay nila ay hindi naging 1 linggo ng pag-iisip, kundi 1 linggo ng pagpapahirap. Kinaumagahan pa lang pagkatapos ng pag-uusap na iyon, bumalik si Leia. Mag-isa siya. Sa isang saglit, umasa ang puso ko. Baka napag-isipan niya, baka napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Baka nandito siya para humingi ng tawad. Napakawalang muwang ko pala. Ma, nandito ako para tulungan kang mag-impake, sabi niya sa isang boses na parang robot. Walang anumang emosyon. Nagdala ako ng mga kahon. Pwede nating simulan sa mga damit mo. Tinitigan ko siya. Hinanap ko ang anumang bakas ng batang pinalaki ko. Ang batang minsang kumapit sa aking palda. Ang batang laging nagsasabing, ako ang kanyang bayani. Pero wala akong nakita kundi isang estranghero, malamig at tuso. Leia, pakiusap. Pag-isipan mo itong mabuti. Nanay mo ako. Kaya ko nga ito ginagawa, ma. Sagot niya. Hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Dahil mahal kita at gusto ko kung ano ang makabubuti para sa'yo. Pagmamahal. Ito pala ang pagmamahal. Ang hubaran ako ng aking tahanan, ng aking dignidad, ng lahat ng natitira sa akin. Iyon pala ang pagmamahal para sa kanya. Sa mga sumunod na oras, pinanood ko ang sarili kong anak na simulang isilid ang aking buong buhay sa mga karton na kahon. Ginawa niya ito na parang nagliligpit lang siya ng mga basurang walang halaga. Kinuha niya ang mga family picture namin mula sa dingding, ang mga larawan ng kanyang unang kaarawan, ng kanyang pagtatapos sa elementarya, at walang ingat na ipinagsiksikan sa isang kahon. Ipinagbalot niya ang mga librong ibinigay sa akin ng asawa ko, ang mga plato mula sa aming kasal, ang mga mantel na binurdahan ko sa loob ng maraming gabing walang tulog. Bawat bagay na kanyang hinahawakan ay may kuwento. Bawat isa ay may piraso ng aking kaluluwa. Pero para sa kanya, mga bagay lang ang mga iyon. Mga bagay na kailangang alisin. Masyado nang luma itong damit, ma. Siguro, hindi mo na kailangan to, sabi niya, habang hawak ang aking bestidang pangluksa. Ang damit na isinuot ko noong libing ng kanyang ama. Iwanan mo yan, pagmamakaawa ko, nanginginig ang aking boses. Pakiusap, iwanan mo lang yan. Pero inilagay na niya ito sa isang supot para sa donasyon. Ang sakit na nararamdaman ko, walang halaga. Ang damdamin ko, walang halaga. Ako, walang halaga. Ang pinakamasakit sa lahat ay nang makita niya ang aking kahon ng alahas. Sa loob noon ay naroon ang aking singsing sa kasal. Ang mga hikaw na ibinigay sa akin ng asawa ko para sa aming ika-20 anibersaryo at isang maliit na gintong kuwintas na pamana pa ng aking ina. Ang 3 bagay na iyon ang pinaka-iniingatan ko sa lahat. Mas magiging ligtas ang mga alahas na to sa isang safe deposit box, sabi ni Leia, at isinilid ang mga iyon sa kanyang bag. Baka mawala o manakaw lang, yan sa community. Akin yan, sigaw ko, at sinubukang agawin ang bag mula sa kanya. Ma, nagagalit ka na naman, sagot niya sa nakakakilabot na kahinahunan. Pinapatunayan mo lang na hindi mo na talaga kayang alagaan ang sarili mo. Sa sandaling iyon,
Alam kong tuluyan nang nawala ang anak ko. Ang Leia na kilala ko ay patay na. At sa lugar niya, naroon ang isang babaeng walang puso na nabulag ng kasakiman at ng impluensya ni Carlo. Nang gabing umalis si Leia, dala-dala ang aking mga alahas at ang aking pinakamahahalagang alaala, naiwan akong mag-isa sa aking bahay na halos wala ng laman. Ang mga hubad na pader ay nagpapaalala sa akin kung gaano na lang kaliit ang natitira sa akin. Kung gaano naging kadali para sa kanila na buwagin ang isang buong buhay. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Umupo ako sa sahig ng aking sala. Napapaligiran ng mga bukas na kahon at nagkalat na alaala at inisip ko kung paano kami humantong dito. Sa anong punto ako naging invisible? Kailan ako tumigil sa pagiging mahalaga? Ang mga sumunod na araw ay naging isang buhay na impyerno. Dumarating si Carlo tuwing umaga para bantayan ang proseso na para bang isa akong inutil na hindi kayang mag-impake ng sarili kong gamit. Nagdadala siya ng mga estranghero na sumusukat, kumukuha ng litrato at tumitingin sa bawat sulok ng aking bahay. Pinag-uusapan nila ako na parang wala ako roon, na parang isa akong lumang kasangkapan na kailangang alisin. Kailangang bilisan ng ginang ang proseso, sabi ni Carlo kay Leia. Darating na ang mga mover sa Lunes. Biyernes noon. Mayroon na lang akong 3 araw sa tahanan kung saan ako nanirahan sa loob ng 30 taon. Paano kung hindi ako matapos mag-impake? Tanong ko sa isang bulong. Huwag kang mag-alala, ma, sagot ni Leia. Hindi man lang tumitingin mula sa kanyang telepono. Bahala na ang mga mover sa lahat. Dalhin mo na lang kung ano ang mahalaga. Kung ano ang mahalaga. Para bang ang isang buong buhay ay pwedeng isiksik lang sa kung ano ang mahalaga. Nang hapong iyon, pagkaalis nila, naglakad ako sa aking bahay na parang isang kaluluwa. Hinawakan ko ang mga pader na pininturahan ng asawa ko. Umupo ako sa bawat upuan kung saan kami nag-agahan bilang isang pamilya. Binuksan ko ang bawat aparador na naglalaman ng maliliit na kayamanan mula sa aking nakaraan. Hanggang sa marating ko ang desk ng aking asawa. At doon, nagbago ang lahat. Sa pinakailalim na drawer ng desk ng aking asawa, sa ilalim ng mga lumang sulat at mga bayad na resibo, may natagpuan akong isang folder na hindi ko pa nakikita kailanman. May marka ito ng inisyal ng aking asawa at may maliit na kandado. Dahil sa pag-aasam na makahanap ng anumang bagay na magkokonekta sa akin sa mas mabuting panahon, hinanap ko ang susi sa lahat ng dati niyang pinagtataguan. Sa wakas, natagpuan ko ito sa loob ng isang lumang libro, nakatago sa isang pahina na tungkol sa mga investment at ari-arian. Nang buksan ko ang folder, ang mundo ko ay nagbago magpakailanman. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang mga dokumentong nasa loob. Ang asawa ko, na palaging napakasimple pagdating sa pera, ay mas naging abala pala kaysa sa aking inaakala sa mga huling taon niya. Ang mga dokumento ay nagpapakita na ang mahal kong asawa ay hindi lamang isang simpleng empleyado. Sa loob ng maraming dekada, tahimik niyang ini-invest ang bawat sobrang sentimo na kanyang kinikita. Bumili siya ng maliliit na lupa noong mura pa ang mga presyo. Nag-invest siya sa mga stock ng kumpanya na ngayon ay nagkakahalaga na ng malaking halaga. At nakaipon siya ng isang kayamanan na hindi ko kailanman inakala sa aking pinakamalwildest na pangarap, ang halaga. Umabot sa mahigit 50 milyong piso, 5,000 PHP. Isang halaga na halos hindi ko kayang bigkasin, pero hindi lang iyon. Malinaw na nakasaad sa isang huling habilin, na hindi ko pa nakikita na ako ang nag-iisang tagapagmana ng lahat. Si Leia ay makakatanggap lamang ng isang maliit na halaga kung ako ay pumanaw na. At iyon ay kung, at tanging kung, inalagaan niya ako ng may pagmamahal at respeto sa aking mga huling taon. Mas matalino pala ang asawa ko kaysa sa aking inakala. May nakita siya kay Carlo na pilit kong binaliwala at mayroon pang isang clause na halos ikinagulat ko. Ang asawa ko, ang may-ari ng buong gusali kung saan nakatira sina Leia at Carlo. Ang apartment na akala nila ay binabayaran nila, buwan-buwan ay sa amin pala.
Ang lahat ng nangungupahan sa gusaling iyon ay nagbabayad ng upa sa amin, at ang perang iyon ay automatikong idineposito sa isang account na wala akong kaalam-alam. Sa nanginginig na mga daliri, hinanap ko sa mga papel ang mga bank statement. Ang halaga ay astronomical. Sa loob ng 2 taon mula nang mamatay ang asawa ko, namuhay ako bilang isang mahirap na byuda habang isang malaking halaga ang naiipon sa bangko. May mga sorpresa pa. Ang asawa ko ay may-ari ng mga shares sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Carlo. Hindi lang maliliit na shares, kundi isang malaking bahagi na sapat para maimpluwensyahan ang mga desisyon ng kumpanya. Mayroon ding mga investment sa mga restaurant, maliliit na negosyo, at kahit isang malaking lupain sa labas ng lungsod na ngayon ay nagkakahalaga na ng milyon-milyon. Binasa ko at muling binasa ang bawat dokumento. Lahat ay nandoon, perpektong nakaayos at legal. Ang asawa ko ay nagtayo ng isang tahimik na imperyo, at ako pala ang kanyang empress nang hindi ko man lang nalalaman. Ngunit ang tumama sa akin ay isang personal na sulat na natagpuan ko sa dulo ng folder. Isinulat ito ng aking asawa. Para sa akin, pinakamamahal kong Marina, sabi sa sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa iyong tabi at natagpuan mo na ang kayamanang ito na itinago ko para sa iyo. Patawarin mo ako kung hindi ko ito sinabi sa iyo noong nabubuhay pa ako, pero gusto kong maging sorpresa ito para sa iyong mga ginintuang taon. Lagi kang nagtatrabaho ng husto, lagi kang nagsasakripisyo para sa amin ni Lea, kaya gusto kong siguraduhin na hindi ka na maghihirap pa. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking pisngi habang patuloy akong nagbabasa. Dapat ko ring aminin ang isang bagay. Hindi ako lubusang nagtiwala kay Carlo. Mayroon akong hindi gusto sa kanya. Isang ambisyon na nakakabahala. Kaya ko inayos ang lahat sa ganitong paraan. Kung aalagaan ka ni Lea at rerespetuhin ka tulad ng nararapat, magkakaroon siya ng komportabling buhay. Ngunit kung tratuhin ka niya ng masama o subukang samantalahin ka, nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan para protektahan ang iyong sarili. Nakita ng asawa ko ang lahat ng nangyayari ngayon. Nakita niya ang tunay na kulay ni Carlo mula pa sa simula at inihanda niya ang aking depensa bago pa siya mamatay. Gamitin mo ang kapangyarihang ito ng matalino, mahal ko. Hindi para manakit, kundi para protektahan ang sarili at para magturo. Sa kaibuturan, mabuting tao si Lea. Nalilito lang siya, pero kung kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili, mayroon ka ng mga kasangkapan para gawin ito. Nagmamahal, ang iyong asawa, magpakailanman. Umupo ako sa sahig ng aking sala, napapaligiran ng mga dokumentong nagkakahalaga ng milyon-milyon, umiiyak para sa matalinong lalaking nawala sa akin at para sa anak na malapit ng mawala. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi iyon mga luha ng pagkatalo. Iyon ay mga luha ng pasasalamat, ng pag-asa, at oo, ng tahimik na kasiyahan. Akala ni Lea at Carlo ay hinuhubaran nila ako ng lahat. Wala silang kaalam-alam. Napag-aari ko ang gusali kung saan sila nakatira, ang shares ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya at mga ari-arian sa buong lungsod. Akala nila ay itinatapon nila ako sa aking bahay para angkinin ito. Hindi nila alam na ang bahay na ito ang pinakamaliit na halaga sa lahat ng pag-aari ko. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi iyon dahil sa kalungkutan. Iyon ay dahil ang aking isip ay gumagana. Nagpaplano, nagkalkula. Ang asawa ko ay nagbigay sa akin ng higit pa sa pera. Binigyan niya ako ng kapangyarihan. At ngayon, kailangan kong magpasya kung paano ito gamitin. Dumating ang umaga ng Lunes na may kasamang mahinang ambon. Maagang dumating sina Lea at Carlo, kasama ang mga mover. Inaasahan na makikita akong nakaimpeke at handa nang umalis. Sa halip, natagpuan nila akong kalmadong nakaupo sa paborito kong silya. Humihigop ng tsaa na parang ordinaryong araw lang. Ma, anong ginagawa mo?
Nandito na ang mga mover, sabi ni Leia sa pagkainip na nakasanayan na niya. Hindi na ako aalis. Sagot ko ng may kahinahunan na kahit ako ay nagulat. Lumapit si Carlo, dala ang pamilyar na mapagbanta niyang ngiti. Aling Marina, napag-usapan na natin to. Wala kang pagpipilian. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Tama ka, Carlo. Wala akong pagpipilian. Pero lumalabas na. Kayo rin pala ang walang pagpipilian. Mayroon sigurong kakaiba sa tono ng aking boses dahil lumapit si Leia na may nag-aalalang ekspresyon. Anong ibig mong sabihin, ma? Ang ibig kong sabihin. May natuklasan akong napaka-interesante tungkol sa aking pinansyal na sitwasyon, sabi ko, at humigop muli ng tsaa. Pero huwag kayong mag-alala. Maiintindihan niyo rin ang lahat sa lalong madaling panahon. Tumingin sa akin sina Carlo at Leia nang may ekspresyon na para bang nagsasalita ako ng walang katuturan. Ngunit hindi na ako ang parehong takot na babae noong nakaraang linggo. Mayroon akong plano. At higit sa lahat, mayroon akong kapangyarihan para isakatuparan ito. Ma, tama na ang laro, inis na sabi ni Leia. Naghihintay ang mga mover. Kung gayon, pwede na silang umalis. Kalmado kong sagot. Dahil wala silang ililipat kahit isang bagay dito. Biglang tumayo si Carlo. Ginang, mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Wala ka ng karapatan sa bagay na ito. Sa kabaligtaran, Carlo, sabi ko. Sa tingin ko, ikaw ang hindi nakakaintindi ng sitwasyon. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan at naglakad papunta sa desk kung saan ko iniwan ang ilan sa mga dokumentong natagpuan ko. Hindi lahat. Iilan lang na kailangan ko para sa pag-uusap na ito. Alam mo ba, simula ko, na ang apartment ninyo, iyong tinitirhan ninyo sa loob ng 3 taon, ay hindi pa kailanman nabayaran sa tunay na may-ari, kumunot ang noo ni Leia. Anong pinagsasabi mo? Nagbabayad kami buwan-buwan. Oo, pero nagbabayad kayo sa isang property management company na siya namang nagdedeposito ng pera sa akin. Dahil ako ang may-ari ng buong gusali. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Si Carlo, ang unang nagsalita na may kasamang nerbyosong tawa. Imposible yan. Nabubuhay ka lang sa kakarampot na pensyon. Nabuhay ako sa pensyon dahil iyon ang pinili ko, sagot ko. Ninanamnam ang bawat segundo ng kanilang pagkalito. Ang asawa ko ay mas matalino kaysa sa inaakala nating lahat. Ipinakita ko sa kanila ang isa sa mga titulo ng lupa. Kinuha ito ni Leia na may nanginginig na mga kamay at binasa ito 1, 2, 3 beses. Ito, hindi ito pwedeng totoo, bulong niya. Totoo yan, sabi ko. Kasing totoo ng katotohanang itinatapon ninyo ako sa sarili kong bahay para angkinin ito. Pero lumalabas na ang bahay na ito, ang pinakamaliit na halaga sa lahat ng pag-aari ko. Inagaw ni Carlo ang dokumento mula sa kamay ni Leia. Namutla ang kanyang mukha habang nagbabasa. Peke ito. Isang peking dokumento. Pwede mo yang ipa-verify kahit kailan mo gusto. Sabi ko na may ngiti na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Sa katunayan, hinihikayat kitang gawin mo. Bumagsak si Leia sa sofa na parang pinutulan ng mga binti. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Dahil hindi ko rin alam, hanggang 3 araw na ang nakalipas. Itinago ito ng tatay mo para protektahan ako. Napakatalino niya talaga. Nagsimulang maglakad-lakad si Carlo sa sala, halatang balisa. Binabago nito ang lahat, sabi niya kay Leia. Kung talagang pag-aari ng nanay mo ang gusali, ibig sabihin, pwede kanyang paalisin kahit kailan niya gusto. Kasama ang lahat ng iba pang nangungupahan na 2 taon nang nagbabayad sa akin ng tama. Dagdag ko. Hindi mo pwedeng gawin yan, sabi ni Leia. Basag ang kanyang boses. Pamilya tayo. Pamilya? Ang salitang iyon ay lumabas sa aking bibig na may higit na pait kaysa sa aking inaasahan. Pamilya? Tulad noong ipapadeklarang wala akong kakayahang mag-isip para manakaw ang bahay ko? Tulad noong inimpake mo ang mga alaala ko na parang basura? Tulad noong kinuha mo ang alahas ng lola mo? Ang reyna ay nagising na. At ang laro
ay nagsisimula pa lamang. Nagsimulang umiyak si Leia. Ngunit hindi na iyon ang mga pekeng luha na natutunan niyang gamitin para makuha ang gusto niya. Ito ay mga luha ng tunay na takot at marahil ng pagsisisi. Ma, pakiusap. Pwede nating ayusin to. Ideya ni Carlo ang lahat ng ito. Leia! Sigaw ni Carlo. Galit na galit dahil isinisi siya ng asawa. Totoo, patuloy niya. Hindi pinapansin ng asawa. Kinumbinsin niya ako na ito ang makabubuti para sa'yo. Sabi niya, nawawala ka na sa sarili mo, na hindi mo na kayang alagaan ang iyong sarili. At naniwala ka sa kanya? Tanong ko. At muling naramdaman ang pagkadurog ng aking puso. Ganoon ba kababaw ang pagkakakilala mo sa sarili mong ina, na mas pinaniwalaan mo siya kaysa sa sarili mong kutob? Si Carlo, na nakikitang nawawalan na siya ng kontrol, ay sinubukan ang kanyang huling baraha, ang pinakamasakit sa lahat. Lumapit siyang muli, ngunit iba na ang kanyang tindig. Hindi na nagbabanta, kundi halos nagmamakaawa. Aling Marina, sabi niya, pwede tayong magkasundo. Buntis po si Leia. Itataboy niyo ba talaga ang sarili niyong apo sa lansangan? Para akong sinuntok sa sikmura. Buntis si Leia. Buntis ang anak ko. At hindi niya sinabi sa akin. Magiging lola na ako. At nalaman ko ito sa paraan ng isang panunumbat, isang blackmail. Totoo ba? Tanong ko kay Leia. Tumango siya habang patuloy sa pag-iyak. Gusto ko sanang sabihin sa'yo sa ibang paraan. Gusto ko sanang maging espesyal na sorpresa. Tulad ng sorpresa ng pagtatapon mo sa akin sa sarili kong bahay? Sagot ko, kahit na nararamdaman kong nagsisimula ng lumambot ang aking puso. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang mga salita ng aking asawa sa kanyang liham. Hindi para manakit, kundi para protektahan ang sarili at para magturo. Kailangang matuto ni Leia. At ang kanyang anak ay nararapat na lumaki na may ibang mga pagpapahalaga kaysa sa itinuturo ni Carlo. Binabati kita sa iyong pagbubuntis, Leia. Sabi ko nang may kahinahunan na mahirap panindigan. Pero hindi nito binabago ang lahat ng ginawa ninyo sa akin. Ma, pakiusap, pagmamakaawa ni Leia. Isipin mo ang iyong apo. Ang lola nila ay narito lang naman palagi, sagot ko. Kayo ang nagdesisyon na itapon ako. Dito na sumabog si Carlo. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ito ay emosyonal na blackmail. Ginagamit mo ang pera mo para manipulahin kami. Manipulasyon? Ang salitang iyon ay nagpatawa sa akin ng mapait. Manipulasyon? Tulad noong ginamit mo ang di umano'y pagkawala ko sa sarili para manipulahin ako? Tulad noong ginamit mo ang pagmamahal ng anak ko para i-blackmail ako? Iba yon! Bulong niya. Ngunit kahit siya ay hindi nakapanipaniwala, tama ka, pag-amin ko. Iba nga, dahil ang kapangyarihang ginagamit ko ay tunay na sa akin. Tumingin ako sa kanya nang may matinding galit, ang galit na kinimkim ko sa loob ng maraming buwan. At ikaw, Carlo, ang yabang mo, ang kasakiman mo, nakikita ko na ngayon kung gaano kakaduwag. Akala mo kaya mo ako dahil isa lang akong matandang babae. Pero mali ka. Tumingin siya sa akin na may pagkamuhi at pagkatapos ay binitawan niya ang salitang tuluyan nang sumira sa lahat. Hindi ako magpapakumbaba sa harap ng isang mapanlinlang na matanda. Ang insulto ay nanatili sa hangin na parang isang sampal. Napanganga si Leia. Sa wakas ay nakita ang kanyang asawa nang walang salamin ng bulag na pag-ibig. Iyon pala ang tunay na tingin ni Carlo sa akin. Tumigil ka na, Carlo. Tumigil ka na! Sigaw ni Leia. Sa unang pagkakataon ay kinampihan ako. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ma, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Tama ka. Tinrato kita na parang basura. Kinuha ko ang mga alaala mo, ang alahas mo, ang dignidad mo. At ginawa ko iyon. Dahil kinumbinsi niya ako na pabigat ka. Leia, huwag kang maniwala sa kanya. Subok ni Carlo, ngunit huli na ang lahat. Huwag mo na akong utusan ulit, sigaw ni Leia sa kanya. Sawang-sawa na ako sa mga manipulasyon mo. Sawang-sawa na akong gamitin mo para saktan ang nanay ko.
Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ipinagtanggol ni Leia ang isang bagay na pinaniniwalaan niyang tama sa halip na bulag na sundin ang utos ng kanyang asawa. Tiningnan siya ni Carlo nang may lamig na nagpapakilabot sa aking mga buto. Kung pipiliin mo ang nanay mo kaysa sa akin, Leia, tapos na ang relasyon na ito. Isang ultimatum. Isang huling pagtatangka na kontrolin siya. Tumayo si Leia nang hindi kumikibo sa isang sandali. Pinoproseso ang lahat. Pagkatapos, sa aking sorpresa, tumuwid siya at tiningnan ang kanyang asawa ng diretso sa mata. Kung gayon, sabi niya sa isang boses na hindi ko pa narinig mula sa kanya kailanman. Isang boses na puno ng lakas at determinasyon. Tapos na nga. Matapos kong palayasin si Carlo mula sa aking gusali na may isang oras na palugit lamang para kunin ang kanyang mga gamit, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa aming dalawa ni Leia. Tumayo kami sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga dokumentong nagpapatunay ng isang katotohanang mahirap pa ring tanggapin. Siya, isang buntis na babae na ngayon ay mag-isa. At ako, isang ina na hindi sigurado kung paano muling magtitiwala. Ma? Bulong niya pagkaraan ng mahabang sandali. Mapapatawad mo pa ba ako? Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito na labis kong minahal, na labis na nanakit sa akin. Hindi ko alam, Leia. Tapat kong sagot. Sobra mo akong sinaktan. Alam ko, sabi niya. At gagawin ko ang lahat sa buong buhay ko para makabawi sa'yo. Ibinigay niya sa akin ang maliit na supot na naglalaman ng alahas ng aking ina. At pagkatapos ay nagtanong siya, Pwede ba akong manatili dito ngayong gabi? Wala na akong ibang mapupuntahan. Ang puso ng isang ina. Gaano man kalaki ang sugat, tila laging may puwang para sa awa. Isang gabi, sabi ko. Pero bukas, mag-uusap tayo kung paano mo muling makukuha ang tiwala ko. Ang mga sumunod na araw at linggo ay kakaiba at puno ng tensyon. Si Leia ay nanatili sa kanyang lumang silid, na pinanatili kong eksakto tulad ng dati mula noong siya ay umalis. Naglalakad kami sa bahay na parang dalawang magalang na estranghero. Nag-uusap lamang tungkol sa mga kinakailangang bagay. Almusal, ang panahon, ang kanyang morning sickness. Ngunit pinagmamasdan ko siya. Bawat kilos, bawat salita, bawat pagtatangka niyang makabawi, at ang nakita ko ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang aking anak ay gumagawa ng mga bagay para sa kanyang sarili. Hinuhugasan niya ang kanyang mga pinggan pagkatapos kumain. Pinapanatili niyang malinis ang kanyang silid. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay nang hindi ko hinihiling. Para siyang isang halaman na unti-unting nabubuhay muli matapos ang mahabang tagtuyot. Isang hapon, sinimulan niyang ikuwento sa akin ang mga bagay na nagpapakilabot sa aking buto. Kung paano siya unti-unting inilayo ni Carlo sa kanyang mga kaibigan, kinukumbinsi siyang masama silang impluwensya. Kung paano niya kinokontrol ang bawat sentimong ginagastos niya. Sinasabing hindi marunong humawak ng pera ang mga babae. Kung paano niya siya kinumbinsing huminto sa trabaho dahil ang isang tunay na may bahay ay nakatuon sa tahanan. Ang anak ko pala ay biktima rin, na nakakulong sa isang relasyong unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Ang aming unti-unting paghilom ay biglang nasira 2 linggo pagkatapos umalis ni Carlo. Nakatanggap si Leia ng isang tawag na nagpamutla sa kanya. Ang building manager, sabi niya, nanginginig ang boses. Nasa lobby si Carlo. Sinasabi niyang may karapatan siyang umakyat dahil asawa ko pa rin siya. Ayaw niyang umalis. Sumisigaw siya. Bumaba ako. At natagpuan ko nga si Carlo. Galit na galit, halatang nakainom. Ibalik mo sa akin ang asawa ko, sigaw niya. Si Leia ay nasa kung saan niya gustong mapunta. Kalmado kong sagot. At kung hindi ka aalis sa aking ari-arian, ako ang tatawag sa pulis. Hindi ito sayo. Sinungaling ka. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking abogado, si Attorney Victoria, at inilagay ito sa speaker. Attorney, sabi ko,
mayroon akong isang magulong lalaki dito na ayaw umalis sa aking gusali. Pwede mo bang kumpirmahin na ako ang legal na may-ari? Ang malinaw na boses ng aking abogado ay umalingaw-ngaw sa lobby. Siyempre, Ginang Marina, kayo po ang nag-iisang may-ari ng gusaling matatagpuan sa... Natigilan si Carlo. Ang kanyang tapang ay biglang nawala. Umalis siya ng walang imik. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang mga lalaking tulad niya ay hindi basta-basta sumusuko at hindi nga ako nagkamali. Isang buwan pagkatapos noon, nakatanggap kami ng isang sulat mula sa korte. Idinemanda kami ni Carlo. Ang araw ng paglilitis ay dumating na parang isang bagyo na matagal na naming hinihintay. Tinupad ni Carlo ang kanyang banta. Idinimanda niya kami para sa parental alienation at financial manipulation. Hinihiling ang buong kustudiya ng sanggol na dinadala ni Leia. Isang absurdong kaso na walang basehan. Ngunit sa sistema ng hustisya, kahit ang kasinungalingan ay kailangang harapin. Noong umagang iyon, habang nagsusuot ako ng aking pinakamagandang itim na damit, pumasok si Leia sa aking silid na may luha sa kanyang mga mata. Ma, natatakot ako. Pag-amin niya, paano kung paniwalaan siya ng hukom? Paano kung kunin niya ang anak ko? Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, niyakap ko siya ng mahigpit, naramdaman ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi iyan mangyayari, tiniyak ko sa kanya. Nasa panig natin ang katotohanan. Pagdating namin sa korte, nandoon na si Carlo kasama ang isang abogado na halatang mas mahal kaysa sa kaya niyang bayaran. Tiningnan niya ako nang may pamilyar na pagkamuhi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Mayroon akong isang bagay na hindi niya kailanman magkakaroon. Ang kapayapaan ng isipan ng isang taong alam na nasa tama siya. Umupo kami ni Leia. Suot niya ang isang lilang damit na nagpapatingkad sa kanyang 5 buwang pagbubuntis at suot ko ang mga hikaw na bigay ng aking asawa. Handa na kami. Sinimulan ng abogado ni Carlo ang kanyang argumento. Pininta niya ako bilang isang mapaghiganting babae na ginamit ang kanyang pera para sirain ang isang masayang pagsasama. Nagsalita siya tungkol sa manipulasyon, emosyonal na blackmail at isang nakalalasong biyenan na hindi matanggap na lumaki na ang kanyang anak. Habang nagsasalita siya, tiningnan ko ang mga hurado, ang hukom, nanalangin na makita nila ang kabila ng mga kasinungalingan. Bawat salita niya ay parang isang kutsilyong humihiwa sa aking pagkatao. Nang kami na ang aan, tumayo ang aking abogado, si Attorney Victoria, at nagsimulang ilahad ang mga ebidensya. Mga text message kung saan minura ni Carlo si Leia. Mga recording kung saan pinagbantaan niyang iiwan siya kung hindi niya ako itatapon sa aking bahay. Mga testimonya mula sa mga kapitbahay na nakarinig ng kanyang mga sigaw at pang-aabuso. Bawat ebidensya ay isang patunay ng kanyang tunay na kulay. Ngunit ang pinakamapagpasyang sandali ay dumating nang tumingala ang hukom mula sa mga papel at tumitig sa akin. Isang titig na puno ng pagtataka at pagkilala. Ginang Marina Williams? Tanong niya. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Opo, kagalang-galang. Sagot ko, nalilito sa kanyang reaksyon. Inalis ng hukom ang kanyang salamin at pinag-aralan akong mabuti. Ang buong korte ay tumahimik. Nagtrabaho po ba kayo sa korte ng pamilya? Mga 30 taon na ang nakalipas. Ang puso ko ay huminto sa pagtibok. Opo, kagalang-galang. Naging kalihim po ako ni Judge Miller. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa isang iglap, ang mabigat na awtoridad sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas malambot, isang bagay na pamilyar. Doon sa korte, sa gitna ng pinakamalaking laban ng aking buhay, isang himala ang nagsimulang maganap. Tinulungan niyo ako noong ako ay isang intern pa lamang. Pagpapatuloy ng hukom, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Tinuruan niyo ako kung paano ayusin ang mga file. Dinadalhan niyo ako ng kape kapag nag-overtime ako. Palagi kayong mabait sa akin noong ang lahat ay tinitingnan ako na parang invisible. Ang buong korte ay natigilan. Tiningnan ako ni Leia nang may pagkamangha. Namutla si Carlo. At ako,
Pakiramdam ko ay huminto ang mundo. Ang pangalan ko po ay Judge David Morales, sabi ng hukom. Naaalala niyo po ba ako? At pagkatapos ay nakita ko ito. Sa ilalim ng mga puting buhok, ng mga kulubot, at ng bigat ng kanyang posisyon, nandoon ang mahiyaing binata na nagtrabaho sa aking opisina. Maraming dekada na ang nakalipas. Ang batang ipinagtanggol ko kapag pinagtatawanan siya ng ibang mga abogado. Ang batang pinalakas ko ang loob noong nag-aalinlangan siya sa kanyang kakayahan. David, bulong ko. At naramdaman kong napuno ng luha ang aking mga mata. Oo naman, naaalala kita, ngumiti ang hukom. At sa isang sandali, bumalik siya sa pagiging batang iyon na naghahanap ng pag-apruba. Hindi ko po kailanman nakalimutan ang kabutihan ninyo, Ginang Marina. Sinabi niyo sa akin na balang araw ay magiging isang mahusay na hukom ako. Noong kahit ako mismo ay hindi naniniwala. Nagkatinginan ng may pagpanik si Carlo at ang kanyang abogado. Alam na nila. Talo na sila bago pa man matapos ang laban. Kagalang-galang, singit ng abogado ni Carlo. Sa tingin ko po ay isa itong conflict of interest. Walang conflict, matatag na sagot ni Judge Morales. Mayroon lamang hustisya. At matapos suriin ang lahat ng ebidensyang iniharap, malinaw na si Ginoong Carlo Foster ang nag-iisang manipulator sa kuwentong ito. Ang hatol ay matunog at ganap. Natalo si Carlo sa lahat ng kanyang karapatan sa sanggol at pinagbawalan siyang lumapit sa aming dalawa ni Lea. Kailangan din niyang bayaran ang lahat ng gastos sa korte at isang danyos para sa emosyonal na pinsalang idinulot niya. Paglabas namin ng korte, niyakap ako ni Lea ng mahigpit, tulad ng hindi niya nagawa mula noong bata pa siya. Ma, paano nangyari na kilala ka ng hukom? Ang buhay ay paikot-ikot, anak, sagot ko, habang pinupunasan ang kanyang mga luha at ang kabutihan. Laging bumabalik sa'yo sa panahong hindi mo inaasahan. 6 na buwan pagkatapos noon, nang isilang ang aking apo na si Serenity, naintindihan kong sulit ang lahat ng pinagdaanan ko. Si Lea ay bumalik sa kanyang tunay na sarili. Naging isang mapagmahal na ina siya na alam kong kaya niyang maging. Isang hapon, habang dinuduyan namin ang sanggol sa hardin ng aming bahay, ang bahay na minsan nang sinubukang kunin sa akin, tinanong ako ni Lea ng isang tanong na matagal ko nang hinihintay. Ma, napatawad mo na ba talaga ako? Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito na labis na lumago sa maikling panahon na natutong pahalagahan kung ano ang tunay na mahalaga. Pinapatawad na kita, Lea, sabi ko sa wakas. Ngunit ang mas mahalaga, natutunan mong patawarin ang iyong sarili. Nang gabing iyon, habang nagtitimpla ako ng tsaa sa aking lumang basag na mug, naisip ko ang aking asawa at ang kanyang liham. Ginamit ko ang kapangyarihang iniwan niya sa akin ng eksakto tulad ng kanyang inaasahan. Hindi para manakit, kundi para protektahan at para magturo. Natutunan ni Lea na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa kontrol, kundi sa respeto. At natutunan ko na hindi pa huli ang lahat para ipaglaban ang iyong dignidad. Sa huli, hindi ko kinailangang sumigaw para marinig. Kinailangan ko lang alalahanin kung sino talaga ako at ipagtanggol ito ng may kapayapaan ng isang taong alam na nasa tama siyang panig ng kasaysayan. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula sa araw ng paglilitis na iyon. At ang buhay ko ay nagbago sa paraang hindi ko kailanman inakala. Ang dating tahimik na bahay na minsan ay napuno ng tensyon at bighati, ngayon ay puno na ng tawanan. Ang tawanan ng aking apo, ang aking munting, si Serenity. Sa edad na 4 na taon, taglay niya ang masiglang mga mata ng kanyang ina at ang katigasan ng ulo ko. Siya ngayon ang araw na sumisikat sa aming mundo. Nakikita ko siyang tumatakbo sa hardin, hinahabol ang mga paru-paro, habang kami ni Lea ay naghahanda ng pananghalian para sa araw ng linggo. Isang eksena na dati ay pangarap ko lang, isang eksena na akala ko ay tuluyan ng ninakaw sa akin. Lola Marina, tingnan mo po ang nahanap ko, sigaw ni Serenity. Tumatakbo papalapit sa akin na may hawak na isang dilaw na bulaklak sa kanyang maliliit na kamay.
Napakaganda niyan, mahal ko, sabi ko, at binuhat siya para hagkan. Ilagay natin sa plorera, kasama ng iba. Ngumiti sa akin si Leia mula sa kusina. Sa loob ng 5 taon, namukadkad siya sa isang pambihirang paraan. Bumalik siya sa pag-aaral at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang accountant sa isang maliit ngunit matagumpay na kumpanya. At higit sa lahat, naibalik niya ang kanyang spontanyong tawa. Ang tawang naaalala ko mula sa kanyang pagkabata. Ang tawang matagal na nawala. Ma, may sulat na dumating para sa'yo, sabi niya. At iniabot sa akin ang isang eleganteng sobre. Galing ito sa pundasyon na itinatag ko 2 taon na ang nakalipas gamit ang bahagi ng pamanang iniwan ng aking asawa. Tahanan at dangal. Iyon ang ipinangalan ko rito. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang nasa katulad kong edad, mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso o pagpapabaya mula sa kanilang sariling pamilya. Ang nagsimula bilang isang paraan para parangalan ang sarili kong karanasan ay naging isang bagay na mas malaki pa. Ano raw po ang sabi? Tanong ni Leia. Iniimbitahan tayo sa inaugurasyon ng 3 bahay? Sagot ko, at naramdaman ko ang malalim na kasiyahan na dulot lamang ng pagkaalam na ang iyong sakit ay nagsilbi sa isang mabuting layunin. Makakatulong na naman tayo sa 15 babae. Sa loob ng mga taong iyon, nakatulong na kami sa mahigit 50 kababaihan na muling buuin ang kanilang buhay. Ang iba ay dumating na tulad ko, hinubaran ng dignidad ng mga anak na walang utang na loob. Ang iba ay dumating na mag-isa, walang pamilya, ngunit may parehong kuwento ng pag-abandona. Biglang may tumunog sa pinto. Si Leia ang nagbukas. Pagbalik niya, mayroon siyang isang mahiwagang ngiti. Ma, may bisita ka. Sa likod niya, lumitaw si retiradong Hukom David Morales, kasama ang isang eleganteng babae na may pilak na buhok. Ginang Marina, bati niya sa akin, dala ang parehong mainit na ngiti na taglay niya mula pa noong bata siya. Ipinakikilala ko ang aking asawa, si Elena. Isang karangalan po na makilala kayo, sabi ni Elena, at hinawakan ang aking mga kamay. Marami na pong naikwento sa akin si David tungkol sa inyo. Isa raw po kayo sa pinakamahalagang tao sa kanyang paglalakbay bilang abogado. Nag-exaggerate lang siya, sagot ko, ngunit labis akong naantig. Hindi po, giit ni David. At kaya kami naparito ay para personal kayong imbitahan. Ang asosasyon ng mga retiradong hukom ay magbibigay sa inyo ng isang parangal para sa inyong ginagawa sa pundasyon. Hindi na kailangan. Kailangan po. Putol niya sa akin. Ang kwento ninyo ay nagbigay inspirasyon sa marami sa amin na pagnilayan ang tunay na hustisya. Ang hustisya na higit pa sa nakasulat na mga batas. Pagkaalis nila, naupo kami ni Leia sa beranda habang si Serenity ay naglalaro. Ang hardin ay mas maganda kaysa dati. Kumuha na ako ng hardinero, ngunit ako pa rin ang personal na nag-aalaga sa mga African violets na paborito ng aking asawa. Alam mo ma, kung ano ang pinakahinahangaan ko sa'yo? Biglang tanong ni Leia, na hindi ka kailanman naging mapait. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, pagkatapos ng lahat ng sakit, hindi mo hinayaang tumigas ang puso mo. Siyempre, naging mapait ako, pag-amin ko. May mga gabi na kinakain ako ng sama ng loob, pero may itinuro sa akin ang iyong ama sa kanyang liham. Isang bagay na napakahalaga. Ano po iyon? Na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa kakayahang gawing isang bagay na kapaki-pakinabang para sa iba ang sariling sakit. Tumango si Leia. Nauunawaan, siya mismo ay nakaranas ng pagbabagong iyon. Ngayon, nagboboluntaryo siya sa pundasyon. Ginagamit ang sarili niyang karanasan para payuhan ang mga kababaihan na nahulog sa mga mapang-abusong relasyon. Nalaman mo pa ba kung anong nangyari kay Carlo? Tanong niya. Sabi ng abogado ko, lumipat na raw siya sa ibang lungsod. Sabi ko, tila nag-asawa na ulit. Sana may natutunan siya. Pero sa totoo lang,
Hindi ko na siya iniisip. Hindi ka man lang curious? Hindi na, tapat kong sagot. Natutunan ko na may mga taong dumarating lang sa buhay mo para magturo ng leksyon. Kapag natutunan mo na ang leksyon, pwede mo na silang pakawalan. Tumatakbong lumapit si Serenity. Lola, ikuwento mo po sa akin ang story of the brave grandma? Iyon ang paborito niyang kuwento. Isang bersyon ng nangyari na inangkop para sa mga bata. Sa aking bersyon, natuklasan ng lola na mayroon siyang mga mahiwagang kapangyarihan at ginamit niya ito para protektahan ang kanyang pamilya mula sa isang malaking masamang dragon. Nanalo ba ang brave grandma, Lola? Tanong niya. Oo naman, mahal ko, sagot ko. Natagpuan ng matapang na lola ang kanyang happily ever after. Natagpuan mo ang happily ever after mo, Lola, sabi ni Serenity. Tumingin ako sa paligid. Ang aking anak na si Leia, naghahanda ng hapunan, ang hardin na namumulaklak. Ang aking magandang apo sa aking mga bisig, at ang sulat mula sa pundasyon na nangangakong tutulong pa sa mas maraming babae. Oo, mahal ko. Natagpuan ko nga. Nang gabing iyon, matapos kong patulugin si Serenity, umupo ako sa aking paboritong silya, may hawak na tasa ng tsaa at mga sulat na dumarating linggo-linggo mula sa mga babaeng aming natulungan. Bawat liham ay isang kumpirmasyon na ang aking karanasan ay nagsilbi sa isang layuning mas malaki kaysa sa sarili kong sakit. Umupo si Leia sa tabi ko. Anong iniisip mo, Ma? Ang tatay mo? Pag-amin ko. Kung gaano siya ka-proud sa kung anong binuo natin. Sigurado akong pinapanood niya tayo. Bulong ni Leia. At ikaw? Pagpapatuloy ko. Kung gaano ako ka-proud sa babaeng naging ikaw. Natuto ako sa pinakamahusay. Sagot niya. At hinawakan ang aking kamay. Mahal kita, Ma. Bulong ni Leia. Mahal din kita, anak. Sagot ko. Palagi kitang minahal. Kahit sa pinakamadilim na sandali. At totoo iyon. Ang pagmamahal ng isang ina ay higit pa sa mga sakit, sa mga kabiguan, sa mga pagkakanulo. Mas matibay ito kaysa sa pagmamataas, mas matatag kaysa sa sama ng loob, at mas makapangyarihan kaysa sa anumang kayamanan. Sa huli, hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang pera ko o kung gaano kalaki ang kapangyarihang ginamit ko. Ito ay tungkol sa pagbabago ng aking sakit tungo sa isang layunin, ng aking kahihiyan tungo sa lakas, at ng aking karanasan tungo sa karunungan para sa iba. Natutunan ko ang pinakamahalagang leksyon sa lahat, na hindi pa huli ang lahat para ipaglaban ang iyong sarili. Hindi pa huli ang lahat para baguhin ang iyong kuwento.